164 on-grid generation companies failed to submit the self-assessment form and 11 off-grid generation companies. That's why the DOE is now sending out show cause orders to these generation companies. Nakitaan ng Department of Energy o DOE na mga paglabag ang ilang generation companies o GenCo. Ito ay matapos hindi makapagsumite ang mga kumpanya ng kinakailangang self-assessment report sa ilalim ng bagong department circular ng ahensya. Paliwanag ni Attorney Gabriel Corpuz, legal officer ng DOE, mahalaga ang naturang report mula sa mga planta ng kuryente sa gitna ng pagnipis ng power supply sa bansa. Sa patuloy na pagmamonitor ng DOE sa sitwasyon ng kuryente, ang mga problema sa mga planta ay nagdudulot ng pagpapatupad ng rotational power interruptions o brownout. This is significant because of the forced outages, prolonged capacity deratings, and failure to deliver contracted capacities by these generation companies that contributed to the power supply disruptions in various parts of the country. Nilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga show cause order ay pagkakataon para makapagpaliwanag ang mga kumpanya bago magpataw ng anumang parusa. The violations are different per GenCo, pero ang ultimately they are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos. Kung mapatutunayang may paglabag ang mga GenCo, maaari silang matanggalan ng permit para makapag-operate. If you cannot explain it properly and it is shown in the records of DOE, ERC, or any of other entities in the Department of Energy or in the energy family, then the ultimate penalty, not only kahit wag mo na isama doon any civil or civil cases, pero it's more of like the cancellation of your permit to operate as a generation company. Bukod dito, sinabi ni Attorney Corpuz na may iba pang parusa na maaaring ipataw sa GenCo na mapatutunayang may paglabag sa kanilang kontrata sa DOE. Under the DC, there are various options the DOE may choose. It could be cease and desist order. It could be blacklisting or of the companies, so they cannot join CSPs or auction programs of the DOE. Binigyan diin ng DOE na lahat ng mga hakbang laban sa mga generation company ay dadaan sa due process. Ngunit uunahin pa rin nila dito ang kapakanan ng mga consumer at ang katatagan ng supply ng kuryente. Samantala, mula sa 1 oras ng yellow alert status ng Visayas Grid, pinalawig pa ito ng 3 oras mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ngayong gabi base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ngayon, manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid kung saan ang available capacity nito ay nasa 2,552 megawatts lamang habang nasa 2,329 megawatts naman ang peak demand nito. 1.5 buwan nang nagpapatupad ng yellow alert status sa Visayas Grid mula noong May 13 dahil sa puwersahang power outages ng mga planta at mataas na demand forecast. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.